Mga ka-MC, sa pinakadulong bahagi ng Samar, may isang lugar na hindi mo basta makikita sa mapa, hindi mo makikita sa Google Earth at madalas hindi mo dapat marating. Isang lungsod na hindi para sa tao, ito ang kwento ng Biringan City. Ang lungsod na sinasabing mas advanced pa kaysa kahit anong syudad sa Pilipinas, pero hindi kayang pasukin ng kahit sinong tao. Bago pa man dumating ang mga Kastila, matagal nang may kwentong umiikot tungkol sa isang lugar na naglalaho at lumilitaw sa gitna ng Samar. Ang salitang Biringan na ibig sabihin lugar na pinupuntahan. Pero ang tanong, sino ang pupunta rito? Tao ba o hindi? Ayon sa matatandang waray, ang Biringan ay tirahan ng mga nilalang na mas matalino, mas maganda at mas makapangyarihan kaysa tao. Ito ang mga engkanto. Maraming version ang mga kwento, pero ito ang pinakasikat na kwento. Kwento ng isang driver ng truck. Gabi na, habang nasa gitna siya ng biyahe, napansin niya may babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Maputi, mahaba ang buhok, at parang nagliliwanag ang balat kapag natatapatan ng ilaw. Humingi umano ito ng tulong. Ibaba raw siya sa Biringan. Hindi na nagdalawang isip ang driver na isakay ito. Pagdating nila, ang nakita niya ay isang syudad na may matataas na gusali, mas maliwanag pa sa Makati. At ang mga ilaw ay parang tumatagos sa hamog. Pero kakaiba, tahimik ang buong lungsod. Walang taong naglalakad, walang tunog ng sasakyan, pero ramdam niya na may mga matang nakatingin. Paglingon niya sa babae, nawala ito. Kinabukasan, tinanong niya ang mga taga-Samar kung nasaan ang Biringan. Nginitian lang siya at sinabing, "Sir, wala pong ganyang lugar dito." Ayon sa alamat, hindi mo makikita ang Biringan, maliban na lang kung gusto nilang ipakita sa iyo. Kapag may nakita kang taong walang anino, at kung may taong humihingi ng tulong pero paglapit mo ay parang nanlalamig ang hangin, ibig sabihin lang pinagmamasdan kanila. Ito ang madalas na paglalarawan ng mga nakapunta raw dito. May mga gusali na hindi pangkaraniwan ang taas. Malinis at makinis ang kalsada. Walang lubak. May mga ilaw na parang kulay ginto. Hindi normal na ilaw. Makinis na sasakyan na hindi pa naiimbento. Hindi raw kotse, hindi motorsiklo, parang mga kapsula na tahimik at mabilis dumaan. Iba ang simoy ng hangin. Mabango pero malamig. Parang hindi ka humihinga. Mga nilalang na sobrang ganda. Mukhang tao pero masyadong perpekto. At kapag tinignan mo ng matagal, parang wala silang anino. Maraming haka-haka ang mga taga-Samar. May isang tsorya na ito ay hango sa isang parallel dimension, na ang Biringan ay maaring alternate version ng mundo. Isang lugar na katabi lang natin pero hindi natin nakikita. May mga ilan din na nagsasabi ito ay mundo ng mga engkanto, lugar ng mga nilalang na mas advanced, mas matatalino at ayaw ng gulo ng tao. Sabi ng mga matatanda, ang Biringan hindi hinahanap, kusa itong lumilitaw sa hindi maipaliwanag na dahilan. At kung makita mo man ang Biringan, ibig sabihin may dahilan kung bakit pinapakita sa iyo. Pero hindi lahat ng nakakakita at nakakapunta ay nakakabalik. Mga ka-MC, habang nagvo-voice over ako, ay may naalala kong isang Pinoy horror movie na ang title ay Tito, kung saan may isang lalaki na nagkaanak sa engkanto na nagkatawang tao. Mga ka-MC, kung ito ay iyong muling mapapanood, ito ay hangong-hango sa paglalarawan nila sa Biringan City. Hanggang ngayon, walang mapa, walang eksaktong lokasyon,
Walang dokumentong makakapagpatunay. Pero sa puso ng mga taga-Samar, buhay ang kwento. At mas marami ang nagsasabing minsan, kahit saglit, nakasilip sila sa isang mundong hindi dapat makita ng tao. Ito ang alamat ng Biringan City. Sa iyong palagay ka, MC, totoo ba ang Biringan City? Kung ako naman ang tatanungin, posible, dahil marami pang misteryo at marami pang mga bagay na hindi pa kayang ipaliwanag. May mga bagay na hanggang ngayon ay palaisipan sa atin. Kaya hanggang sa muli mga ka-MC, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ito, pwedeng paki-like at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga latest uploads.